tumutunog siya guys, ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, welcome to my channel at marami pong salamat guys sa pagbisita. For today's video, isi-share ko lang sa inyo guys kung paano isi-set up itong satellite finder na SatLink WS6933 para sa signal set-top box or signal digital satellite receiver. Panoorin nyo guys ang buong video na ito para malalaman ninyo ang step-by-step procedure. Pero bago tayo mag-umpisang magsiset up nito guys, aalamin muna natin ang pangalan at location ng satellite provider na gamit ng signal. Okay, mag-umpisa na tayo guys. Press menu on your remote control and then select System Setup and then LNB Setup. Enter pin 40 at ngayon nakikita natin guys ang pangalan ng satellite SES7 at ang kanyang location ay 108.2 East. Okay, i-on muna natin guys ang ating satellite finder. Paalala lang guys, kung kakabili nyo lang ng iyong satellite finder, ang unang gagawin natin guys, pupunta tayo sa System Settings. Ito ang una nating isi-set up guys. Dito sa USD language, English ang pipiliin natin guys. Next, dito sa K-Tone, i-off ko siya guys. Pero nasa sa inyo lang. Kung gusto nyong tutunog pag pinipindot, i-on nyo lang guys. Next, dito sa lock tone, dapat naka-on siya guys. Para tutunog siya kapag nakakasagap ng signal. Dito sa flashlight, i-off lang natin ito guys. Dito sa power unit, hahayaan lang nyo guys. Next, dito sa local longitude, ang gagawin lang ninyo, open lang ang compass ng iyong cellphone at i-on ang location para makuha nyo guys ang longitude ng iyong location. Next, dito sa local latitude, ganun din ang gagawin nyo guys. Pagkatapos, pupunta tayo guys sa satellite manager. Dito tayo magdagdag guys ng satellite. Ang ilalagay kong pangalan dito sa satellite name guys ay SES7 signal para madali ko lang siyang ma-identify guys sa tuwing mag-i-install ako ng signal set-top box. Pero nasa inyo lang guys kung anong gustong pangalan ang inyong ilalagay dito. Next, dito sa longitude, dito natin ilalagay guys ang location ng satellite provider na gamit ng signal. 108.2 degrees east. Next, dito sa LNB type, pipiliin natin guys universal. And then, hahayaan lang nyo guys yung iba. Okay, exit na muna tayo guys. Next, pupunta tayo guys dito sa TP Manager or Transponder Manager. Dito natin ilalagay guys ang transponder or frequency ng signal. Dito natin ilalagay guys ang unang transponder ng signal. Dito sa frequency, ilalagay natin guys 11685. Dito sa symbol rate, ilalagay natin guys 18750. Dito sa polarity, hahayaan lang natin ito guys horizontal. Press return key to exit
and then press arrow left and then press OK to confirm. Okay, mag-a-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, ilalagay natin dito guys 11,655. Next, dito sa symbol rate 18,750 pa rin guys. At ang polarity horizontal pa rin. Okay, exit muna tayo. Next, mag-a-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, ilalagay natin dito 11,626. Dito sa symbol rate, ilalagay natin dito 20,000. Okay, exit ulit tayo guys. And then, next, mag-a-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, ang ilalagay natin guys, 11,480. Next, dito sa symbol rate, ilalagay natin dito, 18,750. Okay, at ang polarity, horizontal pa rin. Okay, exit ulit tayo. Next, mag-a-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, ilalagay natin dito 11,510. At ang symbol rate 20,000. At ang polarity horizontal pa rin. Okay, exit ulit tayo guys. And then mag-a-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, ilalagay natin guys 11,539. At ang symbol rate, 20,000 pa rin. At ang polarity, horizontal pa rin. Okay, exit ulit tayo guys. And then, mag-a-add ulit tayo ng transponder. Dito sa frequency, ilalagay natin dito guys, 11,568. At ang symbol rate, 20,000 pa rin. At ang polarity, horizontal pa rin guys. Okay, exit ulit tayo guys. At ngayon, mag-a-add ulit tayo ng transponder. At ito na ang last transponder ng signal. Dito sa frequency, ilalagay natin guys 11,597. Dito sa symbol rate, 20,000 pa rin. At ang polarity, horizontal pa rin guys. Okay, exit na muna tayo guys. Okay, since tapos na tayo guys maglagay ng transponder, pupunta tayo sa satellite setting. Kung gusto tayong magpalit ng transponder guys, pipindutin lang natin ang arrow right. Okay, since tapos na tayo guys, atin itong iti-testing. Isasaksak natin itong kable na nakakonect sa satellite dish. Naririnig natin guys na tumutunog ang ating satellite finder. Ibig sabihin na nakakasagap ng signal. At ngayon, iti-testing natin guys ang bawat transponder kung makakasagap pa siya ng signal. Nakikita natin guys na tumutunog ang bawat transponder. Ibig sabihin na successful tayo sa ating pagsiset up ng ating satellite finder. Okay, ganun lang guys mag-set up ng satellite finder. Sana mayroon kayong natutunan sa video tutorial na ito. Basta sundin lang ninyo guys ang step by step procedure kung paano mag-set up nito.
Okay, sana mayroon kayong natutunan sa ating video tutorial ngayong araw. At kung sa palagay nyo guys, ito'y nakakatulong sa inyo, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below sa video na ito. At na rin ang notification bell at pipiliin nyo guys ang all para maging updated kayo sa mga susunod kong upload na video. At huwag rin kalimutan guys na i-share ito sa inyong kaibigan, kapatid, katrabaho, kakilala o kahit sino pa man yan guys para naman kahit pa paano makakatulong tayo sa kanila. Okay, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you all. Kung napapansin nyo guys, tumutunog siya. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin successful tayo guys sa ating pagsiset up ng ating satellite finder. Wow! Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, welcome to my channel at marami pong salamat guys sa pagbisita. For today's video, ang gagawin natin guys, magsisit up ulit tayo ng ating satellite finder na SatLink WS6933. Ang gagawin nating sit up ngayon guys ay para sa Satellite Digital TV Box o Satellite Digital Satellite Receiver. Mahalaga kasi guys na malaman natin ang tamang setup ng satellite. Kasi sa tuwing mag-install tayo ng kahit anong digital satellite receiver, kung hindi natin gamit ang tamang setup, ang mangyayari kasi guys, hindi natin makuha ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality. Kasi ang bawat digital satellite receiver ay may kanya-kanyang transponder. Kumbaga, iba't iba ang kanilang frequency. Napakahalaga kasi guys na makuha natin ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality para mas maganda ang reception na lalabas sa TV. Okay, kung first time tayong mag-sit up nito guys, mayroong tatlong bagay na kailangan nating alamin. Number 1, kailangan malaman natin guys ang longitude at latitude ng ating location. Number 2, kailangan malaman natin guys kung ano ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite. Number 3, kailangan malaman natin guys kung ano ang transponder na gamit ng satellite. Okay, panoorin nyo guys ang buong video na ito mula simula hanggang sa dulo para malalaman ninyo ang step-by-step procedure. Okay, mag-umpisa na tayo guys. Okay, i-on muna natin guys ang ating Wi-Fi. I-on din natin ang ating location. Pagkatapos, i-open natin guys ang compass ng ating cellphone. At ngayon nakikita natin guys na ang ating latitude ay nasa 9.47 degrees north at ang longitude ay nasa 123.59 degrees east. At ang satellite provider na gamit ng satellite guys ay KoreaSat 7 at ang kanyang location ay nasa 116.0 degrees east. Sa transponder guys, ang kaniyang frequency ay nasa 12719 at ang polarity ay horizontal at ang kaniyang symbol rate ay 45,000. Okay, ngayon i-on na natin guys ang ating satellite finder. Paalala lang guys, kung first time kayong magsiset up ng iyong satellite finder, ang unang gagawin natin guys, dito sa main menu, pupunta tayo sa System Settings.
Dito sa USD language, ang pipiliin natin ay English. Dito sa K-tone, i-off ko siya guys, pero kung gusto nyong tutunog pag pinipindot, i-on nyo lang. Dito sa lock tone, dapat naka-on siya guys para tutunog siya kapag nakakasagap ng signal. Dito sa flashlight, i-off lang natin ito. At ang power unit ay hahayaan lang natin ito. Dito sa local longitude, dito natin ilalagay ang nakikita natin dun sa compass. Dito sa local latitude, ganun din ang gagawin natin guys. Dito natin ilalagay ang nakita natin dun sa compass. Okay, exit muna tayo guys. At ngayon, pupunta tayo guys sa Satellite Manager. Dito natin ilalagay guys ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite. Pipiliin lang natin Add Satellite. Dito sa sat name o satellite name, since Koreasat 7 ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite, ang ilalagay kong pangalan dito guys ay KSAT 7 satellite para madali ko lang siyang matandaan sa tuwing mag-i-install ako ng satellite. Next, dito sa longitude, dito natin ilalagay guys ang location ng Koreasat 7, 116.0 degrees east. Dito sa LNB type, pipiliin natin universal. Next, hahayaan na lang natin itong mga sumusunod na default setting. Okay, exit muna tayo guys. Next, pupunta na tayo sa TP Manager or Transponder Manager. Dito natin ilalagay ang transponder ng satellite. Dito sa frequency, ilalagay natin dito 12719. Next, dito sa symbol rate, ilalagay natin dito 45,000. Next, dito sa polarity, ilalagay natin dito horizontal. Okay, exit muna tayo guys. Since tapos na tayong magsiset up ng ating satellite finder, atin na itong iti-testing. I-connect muna natin ang kable na nakakonect doon sa satellite dish. Kung napapansin nyo guys, tumutunog siya. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin, successful tayo guys sa ating pagsiset up ng ating satellite finder. Wow! Kaya kung mag-i-install tayo guys, dapat ang gamitin natin ay ang tamang setup para sa kung anong setup box ang ini-install natin, para makuha natin ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality para maging maganda ang reception ng ating TV. Okay, tatanggalin na natin guys ang kable na naka-connect dito sa ating satellite finder. Okay, sana ang video na ito guys ay nakapagbigay linaw sa inyo. At sana mayroon kayong natutunan sa ating video tutorial ngayong araw. At kung sa palagay nyo guys, ito'y nakakatulong sa inyo, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below sa video na ito. Pati na rin ang notification bell at pipiliin nyo guys ang all para maging updated kayo sa mga susunod kong upload na video. At huwag rin kalimutan guys na i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, kapamilya, katrabaho, kakilala o kahit sino pa man yan guys, para naman kahit pa paano makakatulong tayo sa kanila. Okay, hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you all.
naririnig natin guys na tumutunog ang ating satellite finder. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin na successful tayo sa ating pagsiset up ng ating satellite finder guys. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel, at kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, welcome to my channel at marami pong salamat guys sa pagbisita. For today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano isi-set up itong satellite finder na Satlink WS6933. Actually guys, nabili ko to last 2019 pa, pero hindi ko nagamit agad-agad kasi nung itinesting ko siya guys, hindi pala siya nakakasagap ng signal. Yun pala guys, kailangan pala itong isi-set up. Kasi ang nakalagay or naka-pre-installed na satellite nito guys, ay hindi pala applicable dito sa Pilipinas. Kaya naisipan ko guys na mag-explore kung paano mag-set up nito guys. Kumbaga na-set up ko ito guys sa sarili ko lang paraan. Pero before tayo mag-set up nito guys, meron muna tayong tatlong bagay na kailangang alamin. Una, alamin natin guys ang ating longitude at latitude ng location natin. Number 2, alamin natin guys kung anong pangalan at location ng satellite provider na gamit ng GSAT or GPinoy. Number 3, alamin natin guys kung anong frequency or transponder ang gamit ng GPinoy. Okay, panoorin nyo guys ang buong video na ito para malalaman ninyo ang step-by-step procedure kung paano ko ginawa ng paraan. Gamit ang ating cellphone, open lang natin guys ang ating compass at i-on lang natin ang location. Mas mabuti kung mayroon tayong internet connection. Nakikita natin guys na ang latitude ay nasa 9.47 degrees north at ang longitude ay nasa 123.59 degrees east. Press menu on your remote control, select installation and then enter pin 4 na 0 and then select antenna setup. Nakikita natin guys ang pangalan ng satellite SES9 at ang kanyang location ay 108.2 degrees east. Press menu on your remote control and then select information and then channel information. Nakikita natin guys ang frequency 12711 at ang symbol rate 45,000 at ang polarization ay horizontal. Ngayon ililipat natin guys sa channel 30 at nakikita natin na the same pa rin ang frequency, symbol rate at saka polarization. At ngayon ililipat natin guys sa channel 31. Nakikita natin guys na nag-iiba na ang kaniyang frequency at the same lang ang kaniyang symbol rate at polarity. Ngayon ililipat natin guys sa channel 59. At makikita natin guys na the same ang frequency, symbol rate at polarity sa channel 31. Okay, i-on muna natin guys ang ating satellite finder. At para mas malinaw guys, i-rotate muna natin. Dito sa main menu, pupunta tayo guys sa system settings. And then USD language, ang pipiliin natin guys ay English. And then K-tone off at black tone on natin guys. And then dito sa longitude, local longitude guys, dito natin ilalagay guys yung, kung natandaan nyo, yung nakita nyo dun sa compass, yung ating location guys. Dito natin ilalagay ang local longitude. I-round off lang ninyo guys ang nakikita ninyo dun sa compass. And then dito sa local latitude,
ganun din guys, ira-round off lang ninyo. Okay, din lang natin guys ang return para maka-exit tayo. At ngayon pupunta tayo sa satellite manager. Dito tayo guys mag-a-add ng satellite. At ang ilalagay kong pangalan sa satellite guys ay SES9 G Pinoy, para madali ko lang siyang ma-identify guys sa tuwing mag-i-install ako ng G Pinoy. Okay, dito sa longitude, dito natin ilalagay guys ang location ng satellite, 108.2 degrees east. Yan ang location ng satellite guys. Dito sa LNB type, pipiliin natin guys universal at hahayaan na lang natin yung iba. And then exit tayo guys at select yes. Katapos pupunta tayo guys sa TP manager or transponder manager. Dito natin ilalagay guys ang frequency or transponder ng G Pinoy. Pipindutin lang natin guys ang OK. At dito ilalagay natin guys ang unang frequency ng G Pinoy, 12711. At dito sa symbol rate, ang ilalagay natin guys 45,000. At ang polarity ay horizontal pa rin guys. Pipindutin natin guys ang return and then click yes. And then press OK para maka-add ulit tayo guys ng transponder. Dito sa frequency, dito natin ilalagay guys ang pangalawang frequency ng G Pinoy, 12341. At ang symbol rate guys ay 35,000 pa rin. At ang polarity ay horizontal pa rin guys. Okay, exit tayo guys and then click yes. And then press return para maka-exit tayo guys. At ngayon pupunta na tayo guys sa satellite settings. Makikita natin guys ang satellite name E108.2 SES9 G Pinoy. Kung gusto tayong magpalit ng transponder guys, pipindutin lang natin ang arrow right at agad-agad makikita natin ang transponder number 2 ng G Pinoy. Okay, ganun lang guys mag-set up ng satellite finder ng SatLink WS6933. At ngayon iti-testing natin guys kung talagang makakasagap ba ng signal. Isasaksak muna natin guys ang kable ng ating satellite dish.
Okay, dito sa satellite settings, pipindutin lang natin guys ang okay. Naririnig natin guys na tumutunog ang ating satellite finder. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin na successful tayo sa ating pagsiset up ng ating satellite finder guys. Okay, ganun lang guys, mag-set up ng satellite finder. At kung sa palagay nyo guys, mayroon kayong natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below sa video na ito. Pati na rin ang notification bell at pipiliin nyo guys ang all para maging updated kayo sa mga susunod kong upload na video. At huwag rin kalimutan guys na i-share ito sa inyong kaibigan, kapatid, kapamilya, katrabaho, kakilala o sino pa man yan guys para naman kahit papano makakatulong tayo sa kanila. Okay, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you all.